Balikan lang natin. Yung time na nawala ka, nag-time off ka, naging ano yung personal decision or na-burnout ka ba or ano yung naging dahilan bakit bigla kang naglaylo? Hindi naman ano po, as in Lilo. Kung baga pag may binibigay naman po sa akin yung Viva, tinatanggap ko naman po. Tinatanggap ko naman po yung mga ano, binibigay sa akin ng mga work. And then, alam ko sumabay din po ata yung nasa FPJ's Batang Quiapo po ata ako dun. Ito bago po matapos. Kaya rin po siguro hindi rin po ako gano'n nakakakuha ng project sa VMX nun. Dahil po sa schedule ko rin po sa Batang Quiapo. Oo, pero ano yun, parang tumawid ka na sa mainstream, tama ba? Hindi, opo. Tumay po pero nag-i-enjoy po ako. Sabi ko nga po sa road manager ko na nag-i-enjoy po ako dito ulit sa BMX. Hindi ko po makakalimutan yung BMX. Kahit na ano yung mainstream ako, gusto ko pa rin po gumawa ng sexist movie, mga erotic. Bakit? Kasi marami po ako natututunan dito. Mm. Marami po akong na-portrait na character. Ayun Oo. po. Bukod doon, sino po naman na hindi na mag-aayaw eh, dami po nagiging partner na magaganda dito. Diba po? Kay Direk Berliante ka pa rin ba? Yes po. Okay, yun lang. Maraming salamat. Okay, thank you so much. May Kailan kulang from Philippine Star, Dolly Ann Carvajal. To anyone who wants to answer, no? Kasi sa cheating, may double standard. Yung paglalaki nag-cheat, sabi nila, okay lang yan kasi lalaki. Parang part of their machismo. Sa pagbabae, parang people look down on, yun nga, mga cheating wives. Anong masasabi niyo dito? For me, personal ko, note ko dyan, cheating is cheating. Regardless kung sino gumawa, babae, lalaki, asawa, or wife or husband, cheating is cheating. And it's should be in all levels. Emotional, physical, or kung ano man siya. Kasi ang genuine na relationship ay, kailangan faithful for me. It's a commitment. Ang trust at ang foundation ng isang relationship, commitment siya. Sabi nga ni Ses kanina, it's a choice eh. So, parang for me, very, dapat hindi na kinoconsider na pag lalaki may free pass on cheating or pag husband may free pass on cheating and pag babae mas pinapunish kumbaga ng public because it's the usual na mas toxic masculinity na culture. But for me, regardless kung sino man ang gumawa, kahit lalaki man yan, kahit or babae, basta cheating for me, it's non-negotiable. Actually, dapat, gusto ko sumagot kanina ano yung mga hindi mo mapapatawad when it comes to cheating? Pag cheating, wala na. Dapat yun na, ultimatum ka agad. Sa relasyon, okay, pag nag-cheat ka, goodbye. Ganun dapat. Yun. I want to ask. Okay. May gusto sumagot. I totally agree with you, Direk, by the way. Okay, Ses. Di ko kasi alam yung difference ng ganun kasi hindi pa ako nagkaka-boyfriend ng long term. Puro ligaw lang din kasi sa guy. Pero sa girl kasi parang wala din naman kasing pinagkaiba. Kasi ganun pa din naman yung ginagawa nila, naglaloko pa rin sila ng tao. Yan. To add up lang. Yun yung, tama mo yung sabi rin ng direct na wala naman sa gender yon, either guy or babae. Once cheating is a cheating pa rin. So siguro nangyari lang na hindi naman normalize, parang sa society on this modern era, parang lumalabas kasi pag lalaki yung nag-cheat, normal lang yun, lalaki naman kasi yan. So parang ganun. Pag babae naman, way deeper. Feeling ko, ang pinaka ini-impose lang ng ibang tao is kapag yung lalaki nag-cheat, more on physical aspect. Based lang sa idea. Pero pag yung babae siguro, parang more on emotional hook. Kaya parang dating kasi, parang mas malalim. Pag yung babae nag-cheat, mas malalim yung impression. Then sa lalaki, parang itch lang or, alam mo yun, ego, pride. Pero going back, dapat hindi ganon. Dapat kahit anong gender pa yan, cheating is still a cheating. So hindi siya dapat din binavalidate and
ina-approve ng society, if ever. So, congrats pala, baby. Thank you, Tito Dali. Okay, very good. That makes sense, Primo. Salamat sa'yo. Okay, ngayon naman from TikTok and People's Journal, we have Aster Amoyo. Sa inyo, including Direk na naka-experience na ba kayo mag-cheat or ma-cheat ng partner nyo? Ako naka-experience na mag-cheat. Whatever. Or it's na-cheat na either pag-cheatan. your partner o kung sino man. Ako, based on my experience kasi, wala naman akong na-experience sa relationships ko na gano'n eh. Pero, yung mga friends ko, kasi ako parang ilang pala ba yun? Konti lang kasi yung naging karelasyon ko. And right now, yun, wala naman akong cheating incident with my girlfriend. And my girlfriend, hindi na naman nag-cheat sa akin. So, actually, yun kasi yung ultimatum ng girlfriend ko din sa akin eh. Walang patawad, walang second chance pag cheating. That's why ako, since mahal ko siya, hindi talaga ako mag-cheat. Para malinaw ka agad. May iba kasi na parang may kondisyon yung pag-cheat na parang, lalo na yung ibang nag-fish pa minsan na pag nag-cheat ba ako, patatawarin mo ako, may mga ganun eh. So, sa amin, pag sinabi ng, pag kami ng usap about it, wala, parang, hindi ka agad ang sagot. So, yun, wala naman akong incident. Pero, yun, kami ng girlfriend ko ngayon, ganun yung usapan namin. Thank you, Direk. Ito sigurado may experience to. Inisip ko nga po dito kasi 5 years na akong single eh. So babalikan ko yung simula po kasi yung pumirma ako ng BMX, hindi po ako nag-girlfriend. Pero nag-chicks ako syempre. Hindi naman po single, diba? Ako po yung niloko bago po ako nag-cheat. Ako muna yung niloko and then ginawa ko rin kung anong feeling ng Parang niloloko. gumanti ka. Po? Parang gumanti ka. Sa iba. Opo, parang nagkaroon ng rebound. Actually, naawa nga ako dun sa girl kasi naging rebound siya yung pinaglabasan ko ng kung ano man yung sitwasyon ko nung panahon na niloloko ko ng girlfriend ko. Siya yung napili ko. Ayun. Yun po, kita. Si Ces. Hindi po ako yung nag-cheat, pero ako yung lagi niloloko. Ako yung lagi niloloko kasi sobrang mabigay ako pagdating sa love eh. Actually sa care din, kung sa asikaso, ganun din. Yan. Ako yung lagi niloloko, never ako nag-cheat. Okay. Sa akin naman, actually, to be honest, puro long term kasi yung mga ni-ex ko eh. So normally 5 years, ganyan, tagal talaga. So patient person. Pero dun sa question mo, ma'am, na-experience ko rin naman na maloko ako. Na, yun, mapag-cheatan din ako. At the same time, ako din naman, di mo nagmamalinis. Kumaga, nakapag-cheat din naman ako. Kumaga, nakagawa din ako ng mga indecisive decisions na that could hurt someone. Tapos, ayun, pero siguro bottom line, ano lang talaga siya eh. One thing I realized is dapat maging honest na lang talaga. Ganon. Feeling ko transparency kasi will go on a very long way. So in other words, nagbago ka na. Hindi mo na inulit. Ngayon naman po kasi ma'am single na ako for like more than magto 2 years na rin ako single. Oh. So wala naman akong girlfriend din since nag-start ako sa Viva. And till now, wala naman akong girlfriend. So hindi ko siya masabing cheating just like Vince. Kasi nga, hindi naman porket single ka is hindi ka nagkakaroon ng mga babaeng friends. But I'm just saying, on my track right now, wala naman akong nilolokong tao. Yun lang. Thank you. Balikan ko lang si Vince. Vince kasi, nanghinayang lang kami, no? Kasi medyo matagal, sabi nga ni June Lalin kanina, matagal-tagal kang nawala. Magaling ka kasi, magaling ka umarte.
and all of a sudden, bigla kang nag-disappear. Like what you said, nag-travel. Yung travel mo ba related to work or personal? Actually, meron po kaming mga festival. Meron po kasi akong mga ginawa kay Direk Dante na mga since 2017 and 18 na hindi namin naipasok ng festival. So, tinry niyang i-apply sa festival. May mga pumipick up din naman. So, kaya po ako nakakapunta dun sa mga festival na yun. Dahil din po dun sa pelikula na ginawa namin. So work-related din pala. Yes po. Kasama na rin yung doon, gala doon, ay nag-extend ng mga 5 days para ma-explore yung lugar. Ganun po. Okay. Pero bakit ang tagal? Kasi po may trabaho din kasi si Direk doon eh. Actually nag-ano rin siya doon eh. Meron siyang mga masterclass. So may masterclass siya doon. So, Brilyante. Yes, so Okay. related na rin po. So kaya kami na-extend din doon ng mga 3 days, minsan 5 days dahil din po sa work niya. So para isang puntahan na lang, na lang po doon. Yung event namin inaayos namin yung schedule po namin hanggat nandun kami sa may bansa na yun, minamaximize na po namin kung ano yung mga pwede namin gawin. Kaya po matagal. Kasama na kasi yung gala. Lastly kay Ses. Ses, yung dalawa kasi sabi nila single sila ngayon. Ikaw, kumusta ka? Single po. Single ka. If ever meron kang boyfriend, sa palagay mo kaya papayagan ka niya magpa-sexy? Kung hindi niya rin naman ako papayagan, wag na lang. Kasi pangarap ko talaga maging artista. Tsaka nasimulan ko na din po eh. Okay, thank you so much for Thank being you po. honest. Thank you. Alright, maraming salamat po. Ngayon naman, moving on to Isa Iglesias from Manila Times. Hello, good afternoon. My first question is to Direk. Direk, sorry, I'm here po. How do you ensure na yung intimate scenes will really contribute to the overall story ng film? And paano po ba ginagawa yung mga scenes na yan? Is it also included sa script? Or minsan at the moment may niisip kayo magandang angle, magandang scenes at the moment niyo po ginagawa? Ako naman, as yung parang Bible ko as a director, as director ng erotic film, I don't really want na ang sex scene ay hindi nagko-contribute to the narrative. Gusto ko, pag may sex scene dyan, may purpose. Hindi yung just because. Kailangan natin to, kailangan natin yan. Kaya even nung pag-check ng script, nagbigay ako ng feedback, minake sure ko naman na yung comments ay align sa kung ano yung prinsipyo ko doon as a director na baka itong sex scene na to, wag na natin gawin. Actually, may sex scenes ako na hindi ginawa because I just feel like na the story could stand even without that scene. So, ayun po. And ayoko din na, halimbawa, yung question niya na kung on the spot may naisip ko, hindi ko siya, for me, it's unfair na gawin na pag may naisip ako papagawa because I believe na these intimate performers or actors need time because insecurity, bukod sa acting, insecurity and vulnerability nila yung binibigay nila. So I think they need preparations for that. And for me, kung bigla ko lang siyang naisip and I just want to include it sa eksena, ayoko siyang ipilit because kailangan ng preparation for that and need nila mentally, physically, maging prepared for that. Yeah. So would you say mas priority pa rin po talaga ang storyline Yes, sa lahat yes. ng Viva Because for me, narrative gives more feelings kapag part ng narrative ang sex scenes or ang eroticism, mas may libog kumbaga kapag may magandang kwento. Yeah. And then my next question to Vince. Vince, kilala ka namin as an indie actor also sa TV and other films. Anong meron sa VMX na willing kang balik-balikan na magkaroon ng projects?
mas nakilala akong Vince Rillo dito sa VMX. Bukod doon, pinaka-vlog yung sinasabi na thank you sa mga boss and sa Viva dahil binibigyan nila ako ng mga partner na magaganda. Diba? At ano ba? Marami ako na-portrait ditong character. So, para sa akin, para marami pa akong kailangang malaman na istorya at matutunan dito sa Viva. At dito ko naramdaman yun sa BMX na nagiging malaya ako. Nalalaro-laro ko yung character ko, iniiba ko yung mga acting ko na mga hindi ko na nagagawa. Ganun po. And then, yung mga co-actors ko ngayon na mga bago, ayun po. And si Derek, first time ko rin siya makatrabaho ngayon. So, marami. Lahat ng mga kinikilos, lahat ng mga ginagalawan ko, mga bago sa akin. Ina-accept ko yun para sa makatulong sa akin sa mga future na gagawin kong film. Ayun po. Kaya binabalik-balikan ko yung BMX. Salamat po. Thank you. And to Ces and Primo, ano yung mga scenes na medyo nag-struggle kayo, kung meron man? Ano yung pinaka-challenging part dun sa pagpo-portray niyo sa characters niyo? Or may scenes ba na nahirapan kayo? To be honest po, yung threesome. Hindi po talaga ako fan ng ganun. Every time po na gumagawa ko ng pelikula, mini-make sure ko na kung may threesome man, siguro once lang nangyayari. Hindi parang palaging nakikita sa scene na yun. Yun talaga yung pinaka iniiwasan ko din po. Threesome. Yung preparations po, ma'am, nata po ba? Yun naman po, sa preparations, ma'am, it's about, yun nga, first siguro kailangan magkaroon mo ng connections with the on-screen partner mo. And para sa akin naman, it's sa akin kung anong kailangan sa eksena. Kung anong kailangan sa movie na hinihingi sa akin ni director tsaka ng mga nagtiwala sa akin. Ibibigay ko siya all out kung anong kailangan gawin. May challenging scenes ba or parts ka ng... Sa challenging siguro, ma'am, lahat naman po siya, any project naman talagang challenging din at first. Kasi parang bagong approach, ganyan. Kumbaga, I always put myself na meron pa akong i-improve pa. So, kaya para sa akin, lahat ng eksena ko, tinitake ko siya as a challenge. Na kailangan, mas ma-improve ko yung sarili ko on every scenes na gagawin ko. So, it's all about mental and physical challenge for me. But, yun nga, I am willing naman to do everything kung anong kakailanganin sa akin direct and for the whole crew. So, yun naman. Okay, maraming salamat po. And moving on to the last member of the press na magtatanong ngayong hapon, we have Neil Ramos from Tempo. Salamat ng VP. Congratulations din. Kay Direk. Direk, the past few weeks, ang dami naming nakita o napanood ng mga GL na movies, no, sa VMX platform. Paano nyo po nagawang new, exciting, fresh ang ating mga eksena rito sa The Cheating Wife? Ako, mas nilaro ko kasi yung eksena sa mas intimate eh. Yung lingering looks, yung lagi ko nga silang ini-instruct eh. Sabi ko sa eksena nila, huwag niyo kakalimutan na magkaroon ng lingering look na kailangan may connection. Kasi yun yung for me magdadagdag ng nakakapagbigay ng flavor sa eksena. Yung connection ng character. So, yun, mas nilaro ko yung The Cheating Wife, yung kwento nila sa connections, lingering looks nila. Kasi doon din umiikot yung premise ng kwento eh. Kung how they will let go of each other. Kasi nga, yung isa ay hindi pa talaga totally namamatay yung asawa. Parang ganun. So, yung feeling, binigyan namin siya ng bigat talaga. Kaya, yung character ni Ces at ni Allison, mas in-emphasize namin yung connection para, yun,
mas may struggle for their characters kung ano ba yung gagawin nila. Kasi naipit sila sa sitwasyong ganun. Yun. Okay, thank you. Ases, narinig mo naman sinabi direct na connections and all. Kumusta naman yung connection mo with Alison Ross? Naging mas madali ba sa'yo gawin yung mga eksenang yun dahil sa connection na binuo nyo? Emotional nga daw yung pinanghahataan ni direct ng ano. Yes po, mas naging magaan. Kasi usually po, lagi ko nga po sinasabi kapag may press con po ako and about sa girl, GL, na mas nabibigay ko yung acting na gusto ko kapag babae talaga yung kapartner ko. Not because bisexual po ako siguro, mas ano lang po ako, mas komportable po. Good, great. Direct, thank you. Direct, balikan ko lang yung may PTSD ang ating isang actor dito, si Vince, no? Hindi ko lang mawari o may picture sa mind ko kapag gumawa ng intimate scenes ang isang may pilay pa yata siya or something, lumpo or something. Bulag. Oh, yun, may bulag pa. How were you able to like create a scene na pasok pa rin yung idea na may PTSD siya pero at the same time sensual pa rin? Actually, yun, it's a struggle for us because, yun nga, parang mahirap na i-mount and logically, how will you tell it sa audience na paano siya tatawid sa audience yung ganong sitwasyon ng isang character na you're blind and then you have a PTSD pa, tapos may intimate scenes. But dahil, with the help naman of the proper scripting and of course, sinang Vince kasi they also give their take. Direct, ito, gusto mo bang ganito, ganyan. So, we mounted it ng maayos. So, though challenging siya, kasi lalo pa nung minamount namin, iniisip ko, lalo ako personally, tatawid ba to? Parang, paano kaya to namin may execute nang hindi siya magiging katawa-tawa? Because, yun Bro, nga. in the middle of it, biglang may pumit ulit, tapos may naalala ulit. Yes. Mga pera. But, ayun, so far, pag pinanood nyo siya, yeah, maayos siya. And then, yeah, maganda. And, yun, because tulungan naman kami kung paano namin siya minount and through a good scripting naman coming from the Viva. Yeah. VMX. Thank you, Direk. Aside, maganda rin sana yung mga pirata chicks, no? Nakadukot kayo. Sa sunod. Anyway, Sa sunod na ano. Just salamat po. Thank you. Ma'am, thank you po. Okay, thank you so much. Okay, we have a second round of questions lang, which are also sent from the press. So, quick fire questions lang. If you have an isa-isa, okay? Quick fire questions. Simulan natin. Naniniwala ka ba sa second chance kapag nag-cheat ang partner mo? I know the rec already said no. What about the rest? Maybe. Maybe. But no. No na talaga, no. Okay. Second chance. Sa akin yes, kasi pwede naman magbago yung mga tao. Yes. Alright. Okay. Ano ang mas masakit? Emotional cheating or physical cheating? Emotional. Yeah, emotional. Definitely emotional. You also direct Parehas siya cheating, so parehas. sa same. Oo nga, tama. Okay. Kung ikaw ang niloko, maghihiganti ka ba o mag-move on na lang? Move on. Okay. Move on. Move on. Move on. Uy, huwag kayong copy-paste ha. Kung gusto yun ng ibang sagot, okay lang. Direct. Ako, depende. Kung sinisipag pa ako at may tulog ako, maghihiganti ako. Pagka galing shoot, tsaka puyat, move on na lang. Okay. Ano ang mas masakit? Ikaw na niloko o ikaw na ginawang kabit? Yung ako'y niloko. Ako kabit. Niloko ko na, pero yung ikaw yung naging kabit. Oo, ginawa kang kabit. So, kabit for you, Vince. Okay? Sa akin yung niloko na lang. Niloko na lang. Kasi pag ginawa kang kabit, less pressure eh. Okay.
Yun sa akin. Yeah, feel ko naman mas masakit pagka ikaw yung niloko. Kasi pag ginawa kang kabit, somehow, may ano mo yun eh, consent mo yun eh. Kasi pumayag ka maging kabit. Oo. O yung iba unknowingly, di ba? Biglang Yeah. kabit ka pala. So, kung gano'n, niloko ka pa rin. So, mas masakit yung niloko. Okay. Okay, ngayon, so the circumstance is nag-cheat ka na. Aamin ka ba o itatago mo habang buhay? For me, aamin na lang din. Kasi, kumbaga, kung di ko aaminin yun, parang ginawa ko na lang din yung ginagawa ng mga nanloloko talaga. Same din. Ako aamin din ako para hindi na lumaki o lumalim pa yung pagiging cheating ko. So aamin ako. Ganun. Sa akin din, aamin din. Para at least, yan nga, tama din. Ma-compromise na lahat kung ano pang kailangan. And then, settle na lang kung may kailangan o bang isettle. Pero it's better na aminin kasi eventually, lalabas din naman yun eh. I think, aminin mo na hanggat, maaga pa. Kasi kesa lumalim pa yung sugat at pain yan. Okay. Ano ang mas madalas magbunyag ng cheating? Gut feeling ba or text messages? Friends. As a friends. Magsusumbong. Okay. Ako feeling. Gut feeling. Okay. Sa akin, gut feeling din. Kasi yung text nabubura eh. Feel ko, magkasunod din eh. Gut feeling. Pag may gut feeling ka na, mag-check ka na ng text. So, magkasunod siya. Alright, makes sense. And second to the last, kapag nahuli mong may kabit, sino ang kakausapin mo muna? Yung partner mo o yung kabit? For me, wala. Ako na lang aalis. Bahala na kayong dalawa dyan. Yes, ako din. Kasi nahuli mo na eh. Kung hindi ko pa nahuli, maaaring kausapin ko ba. Pero kung ako yung makakahuli, wala na. Buwan na. Agad. Sa akin, siguro at first, kakausapin ko yung partner ko. Kasi siya yung may responsibility sa akin eh. Pero eventually, mag-move on na rin ako. Yeah, ako din. Mas kakausapin ko, syempre, yung partner. Because mas masakit kung hindi mo alam yung reason eh. So, I think kailangan kong malaman yung rason, bakit. And then, tsaka goodbye. Tama, I agree. Okay, and last question, and then isegue na rin natin to your invitation for everybody to watch your film. Ano ang mensahe ninyo sa mga cheater? Simulan natin, simulan natin kay Direk. Huli natin si Ses. Mga cheaters, magbago na kayo. So watch The Cheating Wife. Papalabas po on June 26. Malapit na po. Yeah. Cheaters, huwag kayong magpapahuli hanggang di tayo nahuhuli. Di ba? Ayun, sa June 26, The Cheaters po, abangan natin sa VMX platform. Of course, directed by Miko Baldoza. Ayun po. Thank you. Primo? Ayun, Cheating Wife. So, alam nyo na yung pang-11th na utos ng joke lang. Tama, same sabi ni Vince, huwag kayong magpapahuli para galingan nyo lalo. Joke lang. So, ayun. So, sa mga cheaters dyan, wag kasi kayo nagpapahuli. So, I will teach you how to hide. Joke. So, ayun guys, inimbitahan ko kayo manood ng The Cheater Wife, this coming June 26, only on VMX. Alright, maraming salamat. That concludes our media conference for The Cheating Wife. Let's have a final group photo, of course, with Direk, Miko, Vince, Ses, and Primo here in front. Huwag po ninyong kalilimutan, June 26. Streaming exclusively on VMX worldwide. Alright, dito po tayo sa gitna, please. At muli, maraming salamat sa inyo. We do have one more project to talk about later this afternoon as we have this back-to-back-to-back media conference. Okay, tingin po tayo sa gitna. Maraming salamat to all of our dear friends from the media, our content creators who have just arrived. Thank you so much for being here. Towards the left side of the room naman po. And finally, towards the right side of the room, thank you so much. Muli, June 26. Next week na po yan.
Ladies and gentlemen, okay, thank you so much. Let's watch for the final time this afternoon the official trailer of The Cheating Wife.